Ayan, sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ng Diyos, ikaw ay magtagumpay. Gusto mo ba naman? Ngayon po namang araw na ito, ang pamagat po ng mensahe na akin pong share ay Breaking the Barriers to Success. Kapag sinabi po nating breaking the barriers, it means to overcome every obstacle, every hindrance or hindrances that can stop us or hinder us in experiencing good success that God has been prepared for us. Ano ang mga barriers na yan na humahad lang sa atin para hindi natin maranasan o makamtan yung tagumpay? But before that, let us read Isaiah chapter 45 verse 48. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Padadalahan. Sabihin mo sa iyong katabi, give me your GCash account. Okay, 1, 2, 3, go. Padadalahan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Sabihin natin, sunod-sunod. Hindi putol-putol, hindi isang beses. Sabi ng Panginoon, padadalahan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Ako si Yahweh ang magsasagawa nito. No, ibig sabihin, gusto ng Diyos na tayong lahat ay makaranas ng tagumpay. Kung tayo man po ay mabigo o tayo man po ay hindi magtagumpay sa buhay na ito, ang problema ay wala sa side ni Lord. Ang problema ay nasa atin. Bakit ba tayo ay nabibigo sa ating mga plano, sa ating mga layunin sa buhay? Ay kung gusto pala ng Diyos na tayo ay magtagumpay. For some reasons, because of our bad decisions, yan ang isa sa mga nagiging dahilan Kaya tayo nabibigo. Dahil sa ating mga maling hakbang o maling mga nagiging desisyon sa buhay. At dahil doon sa ating mga nagiging desisyon na yon sa buhay natin, ay nakaka-experience tayo ng mga consequences po nito. So, bawat mga maling desisyon na nagagawa natin sa ating buhay, tayo ay nagsasuffer palagi ng mga consequences. Maliit mang consequences o malaking consequences. Pero ang maganda naman sa Diyos, kung nagkamali ka naman ng desisyon sa buhay, at ikaw ay nabigo, ay may pag-asa ka pa rin tumindig at bumangon. Si Lord ay hindi nauubusan ng pinto ang bubuksan para sa iyo. Pwede mo nga sabihin sa iyong katabi, si Lord ay hindi nauubusan ng pintuan na kanyang bubuksan para sa iyo. Ngayon, ay para mangyari yon, ay kailangan naman na ikaw ay, kung ikaw ay halimbawa ay nagkamali ng desisyon, ay huwag mo nang ulitin. Sabihin mo sa iyong katabi, kung nagkamali ka dati, maging lesson na sa iyo yon. Maging aral. Kasi, pag nagkamali ka sa isang bagay, tapos hindi naging aral, tapos paglipas ng panahon, babalikan mo uli yon. Tapos pag hindi ka pa uli natuto, pag after 5 years, babalikan mo uli yung pagkakamali, paulit-ulit lang. Parang history repeat itself. Ang kailangan mong gawin, kung ikaw ay may nagawang mga maling desisyon sa buhay, ay ikaw ay mag-repent lamang. Huwag ka nang manisi ng ibang tao. Huwag mo nang sisihin ang iyong sarili. Magpakumbaba ka na lang. Di ba sabi ng Panginoon, pwedeng magsarado ang pintuan ng langit. Pwedeng hindi pumatak ang ulan. Pero, when you seek God, kapag hinanap mo siya, ikaw ay nagpakumbaba, nagsisi, bubuksan ng Diyos ang pintuan ng langit at ibubuhos niya sa iyo ang masagadang pagpapala. Ang point doon, nagkamali man tayo ng desisyon sa buhay at tayo ay nag-failed sa buhay, meron pa rin paraan si Lord para tayo ay makabawi. Amen? So, ano ang dapat po natin gawin? Kailangan po natin, mga kapatid, na ang hanapin natin yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay tayong lahat ay magtagumpay. Yan ang kalooban ng Diyos. Magtagumpay sa tamang paraan, hindi sa maling paraan. Yung iba, gusto nilang basta mag-succeed sila. Pero, dahil sa kagustuhan po nilang magtagumpay, kahit alam nilang mali yung kanilang gagawing paraan, ay gagawin nila, magtagumpay lang. Pero ang tagumpay na naayon sa kalooban ng Diyos, yung gawin mo kung ano yung nararapat.
Hindi po pwedeng gagawa ka ng mali, tapos ang magiging resulta nito is good success. Ah, yung masamang plano, masamang paraan, ang maging resulta noon ay masamang tagumpay or bad success. Yung tamang paraan, yung right way, ang magiging resulta noon ay good success. Kung gustong pagpalain ng Diyos ang kanyang mga anak, gusto ng Diyos na tayo pagpalain sa matuwid na paraan, hindi sa maling paraan. So, I believe, ang tuloy-tuloy na tagumpay, di ba sabi ng Panginoon, padadalahan ko kayo ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses yun. Hindi lamang one day. Ang gusto ng Lord ay tuloy-tuloy, para daw daloy ng ilog na hindi natatapos. Pero bakit minsan ang tagumpay sa atin ay putol-putol? Minsan tagumpay, minsan parang feeling natin minalas tayo. Parang feeling natin nag-fail tayo sa buhay. Bakit gano'n, no? Tatagumpay, tapos mamaya parang mabibigo tayo, tapos mamaya may tagumpay. Minsan parang wala namang nangyayari sa ating buhay. I believe, kapag na-break po yung mga barriers sa buhay natin, ang tagumpay yan ay kusang dadating. Ang tagumpay ay kusayang magaganap sa ating buhay kapag ka naalis yung mga barriers na yun. Parang ganito sa atin, no? Bakit hindi dumaloy ang tubig? Bakit na-stuck lang dyan sa mga kalsada? Kasi po, kung hindi barado ang kanal, walang kanal. Eh, yung ginagawang kanal doon sa amin, ginawan nga ng kanal. Pero hindi naman binutas yung ilog para dumalo yung tubig. Eh di, naka-stuck lang yung tubig doon. Paganda lang sa sa pagkakasimento sa labas. Pero yung ilalim, kita kung paano ginawa, eh may bara. Hindi inalis yung mga goma, hindi inalis yung mga inilagay nilang mga forma sa ilalim. Hinayaan lang doon. So, ano ang naging resulta? Hindi nadalo yung tubig, naka-stuck lang. Now, ganyan din sa buhay natin. Pagka mayroong pong mga bara, mayroong mga obstacle, mayroong mga sagabal, kahit gusto kang padalhan ng Diyos ng tagumpay, ang pumipigil sa iyong tagumpay ay hindi ang Diyos. Minsan, sinisisi natin ang demonyo talagang yan. Pero ang totoo noon, meron tayong mga ginagawa sa sarili natin, sa buhay natin, na yun ang nagiging resulta ay nagiging sagabal para hindi dumaloy ang tagumpay. Ay pinagkakaloob ng Diyos. Ngayon pag-usapan natin, ano ba yung mga bumabara? Ano ba yung mga humahadlang? Sumasagabal sa buhay natin. Bakit hindi natin na-experience yung sinasabi ng Isaiah 45 verse 8 na tuloy-tuloy na tagumpay? Parang iba, one shot lang. Tapos wala nang kasunod. Hindi na naulit muli. So, pag-usapan po natin yan. So, what are the barriers that we must be broken to experience good success, to experience the success that God has been prepared for us? So, ang number one na barrier ay yun pong wrong perspective o maling pananaw sa buhay. Kahit ikaw ay gano'ng ka-gifted, talented, gano'ng kang kahusay, dumiskarte, pero kung wrong perspective ka, ibig sabihin mali ang pananaw, mali ang pagtingin mo sa buhay, may hirapan kang umangat. May hirapan kang lumipad. Ang sabi po ng Isaiah chapter 6 verse 9, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Anong ibig sabihin yan? Parable. Alam niyo po, yung mga taong mayroong wrong perspective, kahit mayroon kang mabuting ginagawa, magandang ginagawa, tama ang iyong ginagawa, ang tingin ng mga taong may wrong perspective sa ginagawa mo ay masama. So, ang mga tao pong may wrong perspective, ganito sila. Pag halimbawa magninegosyo, nako, huwag kang magninegosyo, malulugi ka lang. Ganun agad. Hindi pa nasisimulan, hindi pa na-execute kung ano man yung binabalak, meron na kaagad negatibong kaisipan agad. Nako, huwag ka nang mag-aral ng college, magjojowa ka lang.
Yung bang hindi pa nakakarating, pero meron na kaagad negatibong conclusion siya. At ang isa pa po na mapapansin po ninyo sa mga sa mga taong mayroong wrong perspective, hahanap yan ng mga taong nag-failed sa buhay. Yung mga taong nag-down at ikukumpara nila ang kanilang sarili doon. Ihahambing nila. Naku, yung kumpare ko, yung anak naku, pinag-aral sa Baguio, nagjowa lang. Kaya ang anak mo, huwag mo na yung pag-aral. Kaya magjojowa lang yan. Kita po ninyo, sabihin mo nga sa iyang katabi, magkaiba tayo. Magkaiba kami. Naku, magninegosyo ka. Ay, yung aking kakilala, naku, nagnegosyo ng ganyan din. Naku, nalugi lang. Naku, huwag ka nang tumuloy. Kita ninyo, ganun po mag-isip ang mga taong may mga maling pananaw sa buhay. Ang lagi po lamang nilang tinitingnan ay mali. Ang lagi lang nilang tinitingnan ay mga negatibong bagay. Kaya bakit sa Pilipinas, kung tutuusin, mas mayaman ho tayo sa natural resources kaysa sa ibang mga bansa sa Asia, kaysa sa Singapore, Malaysia, Taiwan, Vietnam, ang Pilipinas, so napakarami pong likas na yaman. Pero ba't hindi tayo umangat? Ba't hindi tayo umuunlad? Dahil sa mga taong mayroong wrong perspective. Ang mga namumuno, may wrong perspective. So, anong ina-expect mo? Pagka ang leader ay mayroong wrong perspective, gaano na din ang mga tao? Sa mga tao, mas mahalaga pa ang ayuda. Diba? Mas magusto pa nila ang bigyan mo sila ng isda kaysa turuan mo silang ng isda. Kung kayo po ipapipiliin, ano ang gusto ninyo? Turuan kayong manghuli ng isda o bigyan na lang kayo ng isda? Kapag ang gusto mo lagi, ay dapat ako ibigyan na lang ng isda, hindi pa pagod. Limited lamang ang inyong matatanggap. Pero pag kayo po'y marunong manghuli po ng isda, anytime na gusto mong magkaroon ng isda, ikaw ay pwedeng magkaroon nito. Ano pong ibig kong sabihin? Yung pong mga may wrong perspective, okay na lang sa kanilang gayon na lang sila. Hindi, itikinagis na namin, ganito na kami. Kinamulatan na namin. Mahirap lang kaming pamilya, kaya mamatay na kaming ganito. Parang tinatanggap na nila yung kanilang sitwasyon na gano'n na lang sila. Basta ako may kinakain 3 times a day, okay na yun. Parang kontento na sila doon sa ganung bagay. Magkaiba po yung yung pagkakaroon ng contentment sa buhay at pagkakaroon po ng wrong perspective sa buhay. Dahil kung ikaw ay parents at ang pangarap mo lang ay magkaroon ka ng pagkain 3 times a day, paano ang anak mo? Paano ang iyong kasama sa bahay? Hindi nakakain. Kasi ang pangarap mo lang, basta't ako'y mayroong kinakain 3 times a day, ay okay na yun. Kung gano'n ang pananaw, huwag ka na lang mag-asawa. Huwag ka na lang mag-anak. Sarili mo na lamang ang iyong iisipin. Ang mga tao po na mayroon pong wrong perspective ito, pagka po mayroong problema, yung pong problema para sa kanila ay stumbling block. Pero sa mga taong mayroong right perspective o tamang pananaw sa buhay, yung problema ay stepping stone for their success. Si Thomas Alva Edison, yung po naka-imbento ng light bulb, yung ginagamit nating light bulb niyan. Alam nyo po, siya po ay bago niya na-imbento ang incandescent bulb, many times, almost 1,000 times, na trial and error, hindi niya mapailaw-ilaw ang light bulb. Kanyang kinompute ay almost 1,000 ang kanyang nagawang pagkakamali. Minsan, pinuntahan po siya ng newscaster at siya po ay tinanong, Mr. Alva Edison, hindi ba kayo pa nagsasawa dyan sa inyong
ginagawang yan? 1,000 times na kayong nag-fail. Wala namang nangyayari sa inyong ginagawang yan. Alam niyo ang sagot niya, I am not a failure. I have just discovered 1,000 times not to succeed. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya tinitingnan ang failure na failure. Kundi ito ay tinitingnan niya na stepping stone para maranasan niya yung tagumpay sa kanyang buhay. Kaya yung mga tao pong mga mayroong perspective, kaunting pagsubok lamang, nag-give up na. Kaunting hirap lamang, naayaw na. Yan po ang mga mayroong pong mga wrong perspective. Iba sila pong mag-isip. Kaya, hirap silang magtagumpay. So, ang tagumpay ay nag-uumpisa sa kung ano ang nakalagay sa ating isip. So, kung ano ang iyong paningin, pagtingin sa buhay, yan ang magdidetermine kung paano ka mamumuhay sa araw-araw. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, you must have a right perspective. Magkaroon ka ng tamang pananaw. Paano mabe-break sa atin yung wrong perspective? Magbasa kayo ng mga books. Yung mga good books, hindi yung mga fairy tale, hindi yung mga Batman and Robin, Superman, mga pocket book. Wala na ngayong mga ganun yata. Manood kayo ng mga yung financial literacy na mga nag-vlog about finance. At yan ay makakatulong sa atin para ang ating isip ay mamold sa tamang pananaw. At basahin natin ang salita ng Diyos sa tamang motibo. Hindi yung nagbabasa ka lang ng salita ng Diyos, maghahanap ka ng pampara kay misis pagka nagagalit. O kaya panggamit sa makikipag-debate ka. So, basahin mo ang salita ng Diyos para malaman mo kung anong plano ng Diyos para sa iyong buhay at kung ano ang direksyon na dapat mo lakaran sa mundong ito. At kapag ganun ang ginawa mo, mabe-break sa iyo yung iyong old mindset. At bibigyan ka ng Diyos ng tamang pag-iisip. So, ang pangalawa po, mga kapatid, yung pong tinatawag na persistent disobedience o paulit-ulit na pagsuway o hindi pagsunod. Sinabi po ng Bible, tinuro sa atin na kinakailangang i-meditate natin palagi ang salita ng Diyos, di ba? Sa Book of Joshua, na meditate on the word day and night so that you will know, you will discover what is written on it. Dahil masusunod mo kung ano yung mga nakasulat doon. So, ang sikreto pala para ikaw ay magtagumpay ay sundin mo kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. Pero yung pong obedience ay hindi po limitado lamang sa mga bagay na spiritual or sa mga spiritual things o patungkol sa Bible o patungkol kay God. Higit sa lahat, yung pong mga practical obedience ay kailangan din natin. Ano yun? Yung pagsunod sa iyong magulang, pagsunod sa tamang rules sa school, no ID, no entry. Tapos nagagalit ka pag pinauwi at wala kang ID. Nag-disobey ka dun sa simple rule. Bawal tumawid. O yung mga gano'n, use pedestrian lane. Bawal magtapon ng basura. Those are practical commands na kapag yun ay sinunod mo, ang magiging resulta nun ay magiging maayos ang iyong buhay. So, the reason sometimes kung bakit tayo ay nagpe-fail, hindi dahil ayaw ng Diyos na maging successful tayo, kundi sometimes because of our disobedience, nakaka-apekto po yun sa ating tagumpay. So, obedience is a serious matter to God. Disobedience can hinder or can block our success. Ano ba yung mga disobedience act? Disobedience to your parent. Sabi ng iyong parents, mag-aral ka mo ng mabuti,
mag-concentrate mo na sa pag-aaral, huwag mo nang pa-boyfriend, ganoon. Huwag pa-bulak-bulakbol, ganoon. Eh, hindi mo sinusunod. Feeling mo, mas magaling ka sa kanila. You disobey your parents. O, ano pa, yung mga leader, disobedient to your leader, doon sa mga taong itinalaga ng Lord sa iyo para i-lead ka at i-guide ka sa tamang direksyon. O, sa rules ng inyong opisina, sa rules ng inyong school. Disobedience sa law, sa batas ng bansa. O, kaya yung iba, nag-failed sila, hindi dahil gusto ng Lord na mag-failed sila. Nag-failed sila kasi nag-disobey sila doon sa rules. Huwag kang magtampo sa Diyos. Ako naman naglilingkod kay Lord. Bakit ganito ang nangyari? Check yourself. Baka meron ka na-disobey na mga rules. Hindi lang naman yung patungkol sa Bible Sa Book of John, siguro nabasa ninyo. Sabi niya ganito kung yun daw mga taong nakikita ninyo ay hindi ninyo maibig, paano mamaibig ang Diyos na hindi nakikita? Gayon din, kung yung mga commands, yung mga rules dito sa lupa, yung mga practical na rules ay hindi mo masunod. Yung iyong boss na nakikita mo, hindi mo pa masunod, di lalo na yung salita ng Diyos na hindi mo masusunod. Yung Diyos hindi mo nakikita ang Diyos. Because our God is a spirit. So, hindi lang spiritual obedience, pati yung practical obedience. Ano yung rule sa inyong opisina? Dapat alam mo yun, kabisado mo yun. Ano yung rules sa inyong school? Dapat kabisado mo yun. Ano yung rules sa bansang Pilipinas? Bawal magdala ng baril sa school. Nagdala ka pa, nahuli ka tuloy. Ikaw tuloy na baril. Tapos sisisihin mo yung guard. Buti kung yung guard ang natigok. Kung ikaw natigok, kawawa ka. Alam niyo po mga kapatid, yung mga estudyante dito, yung iba para lang maging sikat sila, hindi kayo sikat. If you are disobedient to the rules, o dinidisobey mo, hindi ka sikat. Ikaw ay nag-a-attract ng kabiguan sa iyong buhay. Tingnan ninyo na, ang dami na pong nag-disobey sa mga rules. Kasi yung mga batas ng ating bansa, nung una hindi nahuhuli, pero nung nahuhuli, tingnan ninyo ang nagiging kaparusahan, yung consequences, grabe. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, be very careful to follow the rules. Yan man ay rule sa iyong bahay, rule sa iyong trabaho, rule sa iyong school, o rules na sinasabi ng Bible. Bakit? Dahil yan ay may kinalaman sa iyong success. Ikaw ay magtatagumpay o magpipil, depende kung paano mo kasumusunod doon sa rules. At tayong lahat ay hindi exempted. Even I myself. Kaya bakit inilalagay ba't ba may mga rules pa? Dapat wala na. Ahirap pa yung mga rules. Walang mga rules sa akin. Tatanungin ko kayo, bakit kayo sa inyong hagdanan naglalagay ng barandilya? Sino dito yung hagdanang may paakyat ay may barandilya? Tanggalin ninyo yung harang. Diyan sa terrace, alisin na natin yung harang. Huwag na, yan yung namin, gayon na lang. Okay sa inyo? Yung paakyat dito sa hagdanan, huwag na natin lagyan ng gayon. Kung may bata ka sa inyo, huwag na muna, di ba yung pagka may pintuan ka, naglalagay ka ng harang, tanggalin mo na yun. Alisin mo na rin yung gate. Anong mangyayari? That is very dangerous. Ganyan din po, pagka ang rules ay ating inalis. Kaya ang rules, yan ay inilagay para sa ikabubuti natin at hindi sa ating kapapahamak. When you go beyond doon, sa boundary, doon sa rules, ano ang mangyayari? You will attract failure sa iyong buhay. Consequences. So, tingnan ninyo, basahin natin yung sinabi ng Isaiah chapter 48, verse 18 to 19. Kayo ang magbasa ng malakas. Go! Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, anong sabi? Pagpapala sana ay dadaloy sa iyo. So, post muna tayo doon. Ibig sabihin, ang sikreto ng pagdaloy ng blessing ni Lord sa atin ay connected sa ating pagsunod. Kung sinusunod mo lang sana ang mga utos ko. So, ibig sabihin, hindi siya sumusunod.
Kaya, hindi siya na-bless. Sabi doon, kung sinusunod mo lang sana ang mga utos ko, pagpapala sana idadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang ahagos. Ano ang kasunod na sentence? Basa, tagumpay mo sana'y sunod-sunod. So, that verse is connected to our text sa Isaiah chapter 45 verse 8. Padadalahan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Akala ko ba, Pastor, sabi ni Lord, padadalahan niya ako ng sunod-sunod na tagumpay. Bakit ganoon? Puro kamalasan nangyari sa buhay ko. Puro na lang ganito. Hindi maganda ang nangyayari. Una, dapat mayroon kang right perspective. Pag may nangyayaring negative sa buhay mo, huwag mong isisi sa Diyos. Yung mga taong may wrong perspective sa buhay, lagi agad pag mayroong hindi magandang nangyayari sa buhay nila, kung hindi sisisihin ang Diyos, sisisihin ang presidente, sisisihin ang ibang tao. Yun ang mga may wrong perspective. Pati baha, sisisi sa mayor. Siya naman ang nagkalat. Diba? Siya naman ang nagputol ng kahoy. Siya naman ang hindi nag-segregate ng nabubulok sa hindi nabubulok. So, wrong perspective. Naghahanap lagi ng sisisihing ibang tao pagka mayroong problema. Pangalawa ay persistent disobedience. Yung hindi pagsunod, yung paulit-ulit na mga pagsuway, yan pala yung nagiging hindrance, nagiging barrier para hindi tayo makaranas ng tagumpay. Si Saul, siya po ang kauna-unang naging hari sa Israel. Ang ganda nga ng simula ng buhay niya eh. Mula doon sa hindi sila kilala, maliit lamang yung kanilang pamilya, hindi sila mayaman, inangat ng Lord, binless ang kanyang buhay, naging mula sa buntot, ginawang ulo. Noong una, okay. Habang tumatagal, biglang hindi na okay. Lumabas na yung tunay niyang pag-uugali. Paulit-ulit niyang sinuway ang Diyos. Alam niyo po ba na bawat command ni Lord o bawat ipinapagawa ng Diyos sa atin ay tayo kanyang tinetest. Kung paano tayo mag-perform doon sa mga iniuutos niya, kung paano tayo, kung tayo ba ay magiging tapat doon sa ipinapagawa niya sa atin o hindi. Ang unang pagsubok na ipinagawa sa kanya ng Lord ay sugurin niyo ang mga Amalekites. Patayin niyo lahat ng mga kalaban. Sunugin ang kanilang lungsod. Patayin ang hari. Sunugin pati ang mga hayop nila. Kasi may curse yun eh. Huwag kayong mag-uuwi ng kahit na ano. Dahil yung mga taong yun ay may curse. Alam niyo po ang ginawa, sumunod naman si Saul. Kaya lamang po, ang pinatay lamang nilang mga hayop, yung siguro mga payat. Mga pinatay lang, yung mga pangit. Niuwi yung mga ginto na sabi ng Lord ay sunugin. Yung mga hayop na patayin at ihandog kay Yahweh, inuwi nila, pati mga chicks doon sa city, inuwi. Eh yung mga taong yun, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung spirit of idolatry, naipasok sa Israel. Tinuruan yung mga napangasawa ng mga babaeng yun, tumalikod sa Diyos, sumamba kay Baal. So yun ang nangyari, nagdala ng curse sa kanila. So nagalit ang Panginoon doon sa ganong pangyayari. Ang katuwiran naman ni Saul, kaya ko lang naman inuwi. Ay para sunugin, magiging handog. Offering ko po sa inyo, pang-offering ko po sa inyo. Maganda naman ang kanyang layunin. Pero hindi naman yun ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Samuel, chapter 15, verse 22 and 23, nirebuke siya ng Lord. Sa akala mo ba matatanggap ng Panginoon yung offering mo? Diyan ho, sa verse na yan, galing yung obedience is better than sacrifice. Yan daw pong pagsuway ay kasing sama ng pangkukulam. Kaya kahit hindi ka nang kukulam, pag ikaw ay masuwayin, ay para ka na ring mangkukulam. Ha?
Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, try to imagine that. Kahit marami ka palang offering kay Lord, pero hindi mo naman pala nagawa yung kung anong ipinapagawa sa iyo ng Lord, hindi rin pala magiging acceptable sa Kanya yung iyong inihahandog. So, parang gustong pagtakpan ni Saul yung kanyang disobedience sa pamamagitan ng kanyang pag-o-offering kay Lord. Para bagang susuhulan niya si Lord. Lord, ako may ginawang mali ha. May ginawa akong hindi tama. Pero Lord, di bale, pag-o-offering naman ako sa church. Parang, ito pag nakuha ko itong aking komisyon. Pero mali naman yung iyong pamamaraan. Obedience is better than sacrifice. Oh, nasira ang iyong integridad, nasira ang iyong magandang reputation. So, sa Lord, better to choose a good name rather than silver and gold. Mas piliin mo ang mabuting pangalan, yung hindi masisira ang iyong pangalan, kaysa sa ginto at pilak. Ang pera, kung mawala man yan, pwede mo pa siyang kitain. Pero pag ang reputation mo, ang iyong magandang pangalan ang nasira, ay mahirap itong buuin. It takes time. It takes time to build people's trust. Kay Lord, madali tayong patawarin. Kay Lord, madali niya tayong palakasin at i-restore. Pero ang mga tao sa ating paligid, it takes time to build their trust sa atin. So, ano ang nangyari kay Saul? Dahil sa kanyang paulit-ulit na pagsuway sa Diyos, na-disqualified siya sa pagiging hari, naalis siya sa pagiging hari. Siya dapat ang magiging, yung linya niya, sa kanya dapat manggagaling ang mga Mesaya, mga tagapagligtas, lahat ng magiging hari sa Israel, sa kanyang lahi dapat manggagaling. Pero dahil nga sa kanyang mga ginawang mga pagsuway na yon, tapos sumuway na siya sa Diyos, siya pang matapang. Sumuway na nga siya sa Diyos, siya pa yung mapagmalaki. Siya pa yung magmamalaki. Si David at saka si Saul, parehas lang namang nagkamali eh. May mga pagkakamali. But the difference is, si David, nag-humble down ng todo. Nagsisi. At na-restore siya ng Diyos. At siya'y pinagtagumpay. Disobedience is a serious matter to God. Pero pwede yang ma-cure. Pwedeng ma-cure yung disobedience. Sa pamamagitan ng repentance. Aaminin mo kay God ang iyong pagkakamali. Ang iyong mga pagkukulang. At sa Diyos, kapag ikaw ay nagpakumbaba at humingi ng tawad, kanya kang i-restore. Amen? At ang pangatlo, resistance to correction. May mga tao po ba kayong na-correct na? O napagsabihan, o nabigyan ng suggestion or complimentary na nagalit pa sa iyo. Tawag mo ako truan. Okay, mas marunong kayo sa iyo. O bakit? Ako lang ba ang nagkakamali? Ikaw din naman Ganon. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman kinakailangan na yung magko-correct sa atin ay maging perfectong tao muna bago maging liable sila na tayo ay kanilang i-correct. Halimbawa yung ating parents. Yung parents natin, hindi nakatapos ang pag-aaral dahil nga, nung pinagsasabihan sila ng kanilang mga magulang ay hindi nakikinig. Tapos nung maging magulang na sila, dahil nga hindi nakatapos ang pag-aaral, nagkaanak at naging anak ka. Sinasabihan ka ngayon, na ikaw anak ka, mag-aaral ka buti, ganito. Bakit po kayo? Di ba ganon? Bakit po kayo? Kaya ka sinasabihan ng ganong bagay, kaya ka kinukorek para hindi mo na rin madaanan kung ano yung kanilang nangyari sa kanilang buhay. Di ba? Yung mga tao po na ayaw magpakorek, kalimitan, they are destined to a great failure. Kaya ang nangyari, history repeat itself. Mabuti nga, pinapaalalahanan ka. Kaya ka sinasabihan ganon, para yung kanilang failure na dinaanan sa buhay, ay hindi na mauulit sa iyo. Tapos ikaw naman, pag pinagsasabihan ka at kinukuri ka, ikaw pa ang galit. Feeling mo lagi sila kontrabida.
sa buhay mo. Pero ang hindi mo alam, kaya ka ikinokorek, iniiwas ka lamang sa tiyak na grabing pagkakamali sa buhay. Ang sabi po sa aklat po ng Proverbs, chapter 29, verse 1. Basahin natin. Ang taong matigas ang ulo, kahit maraming beses na pagsabihan, mapapahamak. So, try to imagine that, kapag ikaw ay ayaw mong magpakorek, you are headed to your failure. Anong sabi ng Bible sa Proverbs 20, verse 18? Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung kaya pinapayuhan ka ng iyong magulang, ng iyong superior, ng iyong leader, o ng pastor na nakatalaga sa iyo, o ng mga tao mas ahead sa iyo, pakinggan mo yun. Bakit yun ay blessing? Sometimes it hurts. Pag tayo kinukorek, masakit sa atin. Lalo na pagka yung pride natin, nahihit yung ating ego. Take ka muna. Bakit? Mas magaling naman ako sa iyo, Ikaw nga, mas successful naman ako sa iyo, Pero, we have to accept corrections. Bakit? Dahil yun po ang maglalayo sa atin sa tiyak na kapahamakan. Ikaw ay isi-save doon sa mga possible danger na iyong pwede mong kaharapin. Kaya, dahil hindi nagpapakorek, si Saul, yun ang naging ending ng kanyang buhay. Dahil matigas ang ulo, hindi siya napagsasabihan. Ang maganda kay David, siya din po may ginawang pagkakamali. Pero noong siya po ay puntahan ng propeta, at siya po ay pagsabihan, tinanggap niya yung correction. Sinabi niyang, nagkamali ako. I was wrong. Mamamatay sana si David doon Pero sinabi niya, nagkamali ako. Siya, hindi na kayo mamamatay. Sabi ni Prophet Nathan. At siya ay nagsisi. Sabi ng Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Cast me not away from your presence, O Lord. Pinatawad siya ng Diyos kasi siya ay nagpakumbaba at humingi ng tawad. Ang difference nga lang niya kay Saul, si Saul hindi humingi ng tawad, nagmatigas. Yung iba, naninisi pa ng ibang tao sa nangyari sa buhay nila, ba't sila nagkaganon? Alam niyo po, ang isang solusyon para matapos at maputol ang anumang problema sa buhay natin, mag-humble down ka na lang kay Lord. Instead na manisi ka lang, sisihin mo yung magulang mo, sisihin mo ang ibang tao, sisihin mo si ganito, si ganyan, kaya mag-humble down ka na lang. At ang kasunod nun ay blessing. Ang daming mga kwento sa Bible na nung sila'y nagmatigas pa, lalo silang pinaghirap ng Diyos. Kaya, nasabi ng Lord, ang nagkukubli ng sala ay hindi napapabuti. Pero kinakahabagan ng Diyos ang mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi. So, ang pang-apat na barrier na kailangan ma-break natin sa ating buhay, yung laziness and lack of discipline. Laziness and lack of discipline. So, kung ikaw ay estudyante, tapos lagi kang nalaang late na tutulog, at tapos tanghali ka nang nagigising, mukhang ikaw ay kulang ng disiplina sa iyong sarili. Tapos gagawa ka lang ng project ay kung kailang kaorasan na, yung last 2 minutes na ipapasa mo na lang sa school. Tapos nag-expect ka ng mataas na grade, tapos ginawa mo lang na parang kinahig ng manok yung project. Ay samantalang binigyan ka ng 1 buwan para yun ay gawin. That is lack of discipline. That is laziness. So, ang laziness and lack of discipline can become a barrier para tayo ay hindi magtagumpay. Sabi po ng Proverbs chapter 10 verse 4. Ano ga ang sabi?
Ang kamay daw po ng tamad ay tiyak na magdaraho. Ngunit, magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. So, ipinakita dito ang destiny ng isang taong tamad at ng masipag. Anong destiny daw ng tamad? Maghihirap, magdaraho. Anong destiny ng mga taong masisinop o ibig sabihin masisipag? Sila daw po ay magtatambak ng kayamanan. So, yun ang kanilang magiging destinasyon. Yung pong servant na nakatanggap ng 5,000 talent of gold sa Matthew chapter 25 ay kinulagdan ng kanyang master. Bakit? Dahil po sa kanyang pagigipong masipag. Noong pong siya ay bigyan ng 5,000 gold, hindi po siya nag-atubilik, kumilos agad. Ibig sabihin, masipag yung mama na tumanggap ng 5,000 gold. Doon sa Matthew 25 verse 16. Kumilos daw po agad yung tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Kanya daw po itong ipinangalakal. Kanya po itong ini-invest sa mga good investment. At alam niyo po ang nangyari. Doon sa kanyang 5,000 na gold, na doble po, naging 10,000 na yung hawak-hawak niyang ginto. Dati ay 5,000 lamang, ay naging 10,000 na doble. At sabi po ng kanyang master, "Thou art good and faithful servant." Yapang ikaw ay naging tapat ka sa kakaunti, pamamahalayan kita sa mas marami. At ano ang nangyari? Siya po ay napapurihan, siya ay naparangalan dahil siya ay masipag. However, doon naman po sa tumanggap ng 1,000 salaping ginto, ang ginawa po niya ay humukay lamang siya ng lupa, tapos inilagay doon yung kanyang na-receive na gold at ano pa. Wala, tumambay lang siya, tumungangers. Hinintay niya ang pagbabalik ng kanyang master. Kaya, ano ngayon ang nangyari? Nagalit sa kanya ang kanyang master at sinabihan po siya doon sa Matthew chapter 25, verse 20 hanggang 21. Ikaw ay tamad at masamang alipin. Kita niyo, sinabihan ng tamad at masamang alipin. E di sana nilagay mo sa bangko o kaya sa kooperatiba para tumubo man lamang, para dumami kahit 3% sa isang taon. E di kahit pa paano, yung 1,000 nadagdagan. Kaya sa galit ng kanyang master, kunin yung 1,000 sa kanya, ibigay doon sa may 5,000 na binigyan ko ng 5,000. Kaya yung daw pong mga wala, lalong nawawalan, at yung mga meron, lalong nadami yung kung ano yung meron sila. Because they know how to manage what they have. They know how to multiply what the Lord has given to them. Kaya kung tayo ay sabihin natin, naghihirap, hindi natin pwedeng isisilagi kay Lord lahat na bakit tayo ay mahirap. Binigyan ka ng Diyos ng kalakasan, binigyan ka ng Diyos ng talent or ability. Use your talent, use your gift that you have been received from the Lord. At yun ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Amen? O, sinong naniniwala dito na siya ipagtatagumpay ni Lord? Amen. Yun dapat ang buuin mo sa iyong puso at isip. So, another thing, another barrier kung bakit ang isang tao ay hirap siyang maging matagumpay ang kanyang buhay because of bad character. Bad character o dahil masama ang kanyang ugali. Kita niyo ang masasamang ugali. Minsan na-terminate, na-disqualify dahil sa masama ang kanyang ugali, natatanggal sa trabaho. Dahil hindi maganda ang kanyang ugali, hindi matanggap sa trabaho. Dahil hindi maganda ang kanyang ugali, walang gustong magpasok sa kanya sa trabaho. Pero kung maganda ang iyong ugali, marunong kang makisama sa ibang tao, marunong kang makipag-usap, hindi ka nakikipag-away, gustong-gusto kang i-hire
ng mga company, gustong-gusto kong i-hire, gustong-gusto kong ireto. Pero baka yung mga alam na mga karpentero o mga trabahador na meron namang trabaho na bagay para sa kanila, pero hindi ninyo sila maireto dahil, naku, baka mapahiya lang kayo dahil hindi maganda ang ugali. Nako, pag yan ay kinuha mong karpentero, iniuuwi ang mga haligay at saka nag-uuwi ng hollow block sa kanilang bahay. Yung mga bakal ay iuuwi, hindi maganda ang ugali. Pero pag maganda ang ugali, nako, aray-aray kuhanin mo, nako, hindi ka mapapahiya sa taong ito. Napakasipag. Hindi lang yan nagtatrabaho, pagkatapos mo magtrabaho, naglilinis pa. Inire-recommenda mo siya sa iba. Try to imagine that. Hindi lamang po yung talentong magaling ka, kundi yung character din po ay puhunan. Yung good character ay puhunan para ikaw ay magtagumpay. Pero yung bad character, kahit pa ikaw ay naando sa tuktok ng tagumpay, may maganda kang posisyon, you are successful today, pero isang pangit lang na karakter ang lumabas sa iyo, pwedeng lahat ng iyon ay gumuhong lahat. Mawala lahat. So, ang bad character, mga kapatid, can hinder your success. Sino kakakilala kay Samson? Sino nakabasa ng kanyang kwento? Napakaganda po ng kanyang simula. Dahil yung po kanyang mga magulang, dati hindi magkaanak. Tapos, natuwa ang Lord doon sa mag-asawa, binigyan sila ng anak. At yung kanya dalawa pong anak, paglaki, i-offer kay God, at magiging siyang isang Nazirite. Yung Nazirite, yung consecrated for God. Yung kanila pong anak, ay nakatalaga lang kay Lord. So, ito yung mga conditions. Ito yung mga dapat sundin ng inyong anak. Pagka nagka-baby na kayo, hanggang sa paglaki niya, hindi siya dapat iinom ng alak. Pag may napatay na hayop, hindi siya pwedeng lumapit. Yun yung the calling of Nazirite. Dapat pag siya ay mag-aasawa, ang kanyang mapapangasawa ay babaeng may malinis na pamumuhay. Ang daming, yun yung mga conditions. At nakatalaga ang kanyang buhay sa Panginoon. Pero lahat yon binayolate ni Samson. Ano ang mga ugali na makikita natin kay Samson? Si Samson ay napupuspos ng Espiritu ni Yahweh, napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Pero, pansinin ninyo, kahit pa sinasabi nating anointed ka, pinupuspos ka ng Espiritu ng Diyos, pero ang sisira sa anointing ng Diyos sa buhay mo, ang sisira sa tagumpay mo, yung bad character. Sino si Samson? Siya yung taong pinapalakas ni Yahweh palagi. Pag gusto siyang gamitin ni Lord, pupuspusin siya ng kapangyarihan ni Lord, siya ay lumalakas parang Hercules. Talagang kaya niyang itumba kahit na mga haligi ng bahay ninyo, kaya niyang itulak at kaya niyang itumba. But because of his bad characters, naging pangit ang ending ng kanyang buhay. Hindi naging maganda ang ending. Ano ba ang mga karakter na hindi maganda sa kanya? Una, he disregarded his parents. Hindi siya sumusunod sa payo ng kanyang mga magulang. Pagka po siya ay pinapayuhan, minsan umuwi siya sa kanila at sabi siya daw ay mag-aasawa na. Ay sino ba ang iyong mapapangasawa? Ay yung unbeliever, yung hindi naniniwala sa Diyos. Bakit naman yun? Wala ba sa JA1 na matino? Pag gano'n, bakit doon pa sa dating dating diyan? Wala ka bang makitang matinong tao? Hindi, basta yun ang gusto ko. Ganun po siya. Ganun ka siya parang siya ang masusunod. Hindi yung magulang niya. Ganun. Na hindi niya alam na yung magulang niya, itinalaga ng Diyos para mag-guide sa kanya. Hindi siya nakikinig sa payo. Pangalawa po, hot-tempered siya palagi. Yung hot-tempered, yung lagi nagagalit. Nung po siya ikinasal, di ba, alam nyo pagka ikinakasal, kaya tayo natatagalan, yung mga nagpapagames. Ay, di kasal na ganyan, nagpa-games, nagpahula.
Ang kanya hong pinahula ay mula sa mangangain, lumabas ang pagkain. Nagpahula siya. Ngayon, pag inyong nahulaan, bibigyan ko kayo ng ng 30 magagandang bihisa na damit. Pag hindi nyo nahulaan, ako ang bibigyan ninyo. Nakakapitong araw na hindi nyo mahulaan. Ang hirap ng pahulaan. Kita ninyo, tumagal ang kanilang ng 7 araw, hindi mahulaan yung pahula. Nagalit na yung mga tao. Kami ba inimbitahan nyo dito sa kasalan para saan? Ngayon, tinanong yung misis niya. Tapos yung misis niya naman, sinabi niya doon sa misis niya yung sagot. Tapos sinabi naman yung misis niya doon sa mga kabarangay niya kung nasagot ngayon. Nung masagot yung kanyang pahula, nagalit. Bakit di kayo magpapahula pa? Tapos kung masagot yung pinapahula, magagalit ka, o ka lang pahula. Tapos anong nangyari yon? Ang ginawa niya, pinagpapatay niya yung mga Pilisteo at kinuha niya yung damit. Try to imagine that, hindi magandang asal yung kanyang ginawa. And aside from that, yung pong poor choices or poor choice of relationship. Wala siyang kriteriya. Basta lamang, uy, okay na yun. siya na. Hindi mo lang nag-isip, siya ba'y nagtatrabaho? Kaya ba niyang akong buhayin? Pag ako yung gano'n, hindi tinitingnan, responsible ba siya talaga? Basta siya ang gusto ko, gano'n. At ang kanya pong mga napipili na juwain ay puro mga prostitute. Mga babaeng galing sa club. At doon kasi siya pumupunta. If you want to find a right person na makakapartner sa buhay, huwag kang doon sa cabaret pumunta o huwag doon sa nightclub. You will find the wrong person there. Saan dapat? Ang tamang lugar. Doon sa lugar kung saan sinasamba ang Diyos, siguro doon may mga tamang tao doon. Marami. So, madalas siyang pumupunta doon sa mga lugar na hindi kaaya-ayang lugar. Kaya huwag kang maghanap ng matinong tao sa pangit na lugar. Pumunta ka sa magandang lugar, doon makakakita ka ng mga matitinong tao. So yun, ang nangyari, yung mga babaeng kanyang nakarelasyon ang naglayo sa kanya sa Diyos. Sa Judges 16 verse 1 to. You know the story of Samson. At hindi lang yun. Siya po ay mapaghiganti. Yung gusto niya lagi, pag naargabiling maghihiganti. Di ba nakalagay sa Bible, vengeance are mine? Pero sa kanya, hindi. Sa Judges chapter 15 verse 7, kita niyo sabi niya, hindi daw siya po titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Kaya pati yung kanyang mga kababayan, nagkakaproblema. Dahil sa kanya, siya'y naging problema. Di ba minsan may mga tao na, yung bang kasama mo, lagi, bakit ganyan? Problema. Ikaw lagi ang mag-aayos. Taga-ayos lang kanyang problema. May pag-uwi, problema na naman ang dala. Gayon po siya. So, aside from that, mapapansin niyo pong ugali niya, siya po ay mapagmayabang. Yung pinagmamalaki niya, yung kanyang galing, yung kanyang lakas. Ang hindi niya alam, dahil sa kanyang ganong pag-uugali, nilayuan na pala siya ng Diyos. Umalis na ang Diyos, ang Espiritu ng Panginoon sa kanya. At akala niya, makakalusot pa rin siya doon sa mga ginagawa niya, kagaya ng dating nakakalusot. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung dati nakakalusot ka, may ginagawa kang mali, pero hindi habang panahong makakalusot ka sa Diyos. Darating ang araw, you will be exposed. Kaya kung may ginagawa kang kalikuan, ngayon pa lamang ay itigil mo na kaysa expose ka pa ng Panginoon. So, ano ang nangyari? Di ba, paulit-ulit siyang nakakalusot, paulit-ulit siyang nakakaalis. Nung bandang huli, ni-reveal na niya yung kanyang secret of his power. Na yung pala, dahil sa kanyang buhok, mula nung bata pa siya, hindi ba siya nagugupitan?
Nung ginupit nung kanyang buhok, na wala nang espiritu ng Diyos sa kanya, kasi ang conditions kasi dapat di siya puputulan ng buhok eh. Eh ano po, nung wala na siyang source of power, akala niya, kagaya ng dati, makakawala pa rin siya. Hindi niya alam, hindi niya namamalayan, nilayuan na siya ng Lord. Kaya, ang pinaka-great failure ng isang tao, the great failure the person can experience ay hindi yung nalugi sa negosyo, hindi yung nag-fail sa exam, hindi yun ang great failure. Hindi yung hindi natanggap sa trabaho, hindi yun ang great failure. Ano ang great failure? Kung meron mang great failure, ano ang great failure ng isang tao? Hindi yung wala kang mapasukan trabaho. Hindi yung wala kang savings, hindi yung wala kang pera. Ang great failure ng isang tao ay yung lumayo sa kanya ang Diyos. Dahil pag nilayuan ka ng Diyos, ikaw na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Kahit anong pagsisikap mo, kahit anong gawin mo, mahihirapan kang umangat kasi hindi mo kasama ang Diyos. Pero kung kasama mo ang Diyos, mag-fail ka man sa buhay, magkamali ka man, malugi ka man sa negosyo, pero kasama mo ang Diyos, mayroon pang pag-asang makabawi ka at makatindig ka. Amen? Palapakan natin si Lord. Ito po yung pinakahuli na iiwan ko sa ating lahat na barrier. Lack of faith in God. Yung kawalang pananampalataya, kawalang pagtitiwala sa Diyos. Tatanungin ko po uli kayo, naniniwala po ba kayo na kayo ay uunlad pa ang buhay? May iuunlad pa ang inyong buhay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, naniniwala ako. Hindi ka mananatiling ganyan ang itsura mo. Hindi ka mananatiling ganyan. Darating ang araw, magiging angat ang buhay mo. Baka after 5 years, 3 years, hindi mo na makilala yung iyong katabi. Ikaw ba yan? Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, naniniwala ako. Mayroong matinding tagumpay na mangyayari sa buhay mo. O, sa kabila naman, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Ang bansang Israel po, ganito, may pangako ang Diyos na sila'y uunlad. Aangat ang kanilang bansa. Kaya lamang po, nung oras pong yun, yung present situation ay down ang ekonomiya ng bansang Israel, down ang ekonomiya, bagsak. So, nahihirap ang mga tao. Walang maibili ng pagkain. Alam niyo po dahil sa hirap ng buhay, nagkasundo na yung magkumare, Mars. Wala na tayong makain. Pwede bang yung anak mo ilaga natin? Tapos pagka ubus na, anak ko naman ang susunod na ilalaga. O sige, nung inilaga niya yung anak niya, kasi nga wala nang makain eh. Totoo po ito. Eh ngayon, nung wala na silang makain, then nailaga na yung anak ng kanyang kapitbahay, yung kukunin naman yung anak niya, yung ilalaga, ayaw ibigay. Kaya nagsumbong sa hari na yun yung kanilang problema. Kaya, sa galit ng hari, hinanap yung propeta, si Eliseo. Pinuntahan si Eliseo at huhulihin. Sabi niya, doon sa 2 King, chapter 7, verse 1 and 2, pag yung bago dumating yung verse 1 and 2 na yan, yung sa huli nung chapter 6, sabi niya, inip na kami. Itong nangyayaring ito na krisis sa ating bansa, ito'y padala ni Yahweh. Yung parang sinisisi nila ang Diyos dahil sa nangyayari. Actually, kaya sila naghihirap dahil sila'y sumuway sa Panginoon. Tumalikod sila sa Diyos. Yun po ang dahilan. Pero, sabi nila, si God ang may gawa nito. Kaya kami nagkakagan nito. Sabi po sa kanila ni Eliseo, bukas! Sa ganito ring oras. Sabihin mo nga sa iyong katabi, bukas. Bukas. Sabi nung isa, bukas. Sabi niya, bukas!
sa ganito ring oras. Anong sabi? Sa may pagpasok ng Samaria, may makakabili na kayo ng isang takal ng harina, pinong harina o 2 takal na sibada. Sa halagang 1 pirasong pilak. Ibig sabihin, may pagkain na darating. May ayuda na darating. Alam niyo po, yung hari ay meron siyang alalay. Yung utusan, nandoon, narinig niya yung salita ng Diyos na sinasabing bukas sa ganito ring oras, Diyos sa may gate, ay meron ng pagkain, may mabibili na. Kinontra po iyan nung alalay ng hari, nung opisyal. Ano sabi niya? Hindi magkakatotoo yang sinasabi mo. Kahit pabuksan ni Yahweh ang bintana ng langit. So, ibig sabihin, hindi siya naniniwala doon sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Hindi siya believe. Hindi mangyayari yan. Kahit pabuksan ng Panginoon, ng Diyos na Diyos mo, ang langit. Pero anong sabi sa kanya ni Eliseo? Sabi ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari. Pero hindi mo matitikman. Sabihin mo uli sa iyong katabi, ay huwag kang papayag na hindi mo matitikman yung tagumpay na paparating sa ating buhay. Tayo ay magpapatayo ng church. Naku, saan ka naman tayo kukuha ng mga ibang papatayo? Ay ganito lamang ang mga buhay ng mga tao din. Estudyante pa ang iba para tayo makapagtatayo ng building. Naku, hindi mangyayari yan. Pag kayo'y ganyan, sasabihin ko, naku, makikita ninyo yung mayayari. Baka hindi kayo makapasok. Huwag naman, pastor. Manampalataya ka na lamang. Kung minsan, yung salita ng Diyos na ibinabahagi sa iyo, parang ang weird ng dating, parang napaka-imposible, tanggapin mo na lamang. Kung yun ay sa Panginoon, let it be. Let it happen. Let it manifest. Kung yan ay sa Diyos galing, mangyayari yan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, makikita mong mangyayari. Ibig sabihin, may mangyayari. Amen? Pag ikaw ay nanalig sa Diyos, makikita mo na mayroong mangyayari. Kasi yung iba kasi, ito see is to believe. Hindi, kailangan mong, makita ko muna, pastor, tsaka ako maniwala. Sa kaisipan ng tao, kinakailangan mo nang siya may makita bago siya maniwala. Pero sa Diyos, ganito, kung gusto mong may makita ka, na himala, kinakailangan mauna muna yung paniniwala. Maniwala ka muna. Because faith is being sure of what we hope for and certain of things that you do not see. Sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay ikaw ay naniniwala na mangyayari yung mga bagay na iyong inaasahan. At naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. At sabi ng Mark chapter 11 verse 23 and 24, kapag kayo'y mananalangin, manalig kayo na yung inyong hinihingi ay nasa sa kamay na ninyo kahit wala pa. Paniwalaan mo na nasa iyo na, kahit wala pa, nasa iyo na. At yun nga ay mapapasayo. Ang tawag doon, mga kapatid, pananampalataya sa Diyos. So, sino ditong gusto niyang ma-break yung barrier ng tagumpay sa kanyang buhay? Ang sabi ng salita ng Diyos, kinakailangan magkaroon tayo ng right perspective. Kinakailangan tayo ay matutong mag-obey kay Lord kahit minsan parang yung ipinapagawa ng Lord ay we are not feeling well. Parang hindi natin feel na gawin yung ipinapagawa ng Lord. Pero kinakailangan natin sundin dahil yun yung makakabuti para sa atin. Kinakailangan po natin tayo ay tumanggap ng mga corrections. Matuto po tayo ng i-discipline ang ating sarili. At tayo po ay mag-cultivate ng good character. At tayo po ay matutong manalig kay Lord. Kahit ang isang bagay ay napaka-imposible. Pero sa Lord, walang imposible. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, your success is on the way.
you are destined to succeed. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Let's bow our head. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, doon po sa mga barriers na nabanggit, alin po doon yung parang tumatama sa ating personal na sitwasyon sa buhay natin. Maaring meron kang right perspective, pero ikaw naman ay nagiging disobedient kay Lord. Pwede namang ikaw ay obedient kay Lord, pero hindi right ang iyong perspective. Pwede namang may right perspective ka, ikaw ay obedient kay Lord, ikaw naman ay masipag, pero hindi maganda ang iyong karakter. O po pwede namang ikaw ay nananalig sa Diyos, pero ikaw ay lack of discipline. Kapatid, anuman po yung mga barriers na sa tingin natin ay umaangkop sa kalagayan natin, para ma-break po yan, ihingi po natin ang kapatawaran sa Diyos. Do you want to break the barriers to success? Ihingi natin ang kapatawaran sa Diyos. Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon, yumuko, pumikit, kausapin ng personal ang Diyos. Huwag nating tingnan ang ibang tao, huwag nating isisi sa ibang tao ang nangyayari sa ating buhay. Ang nagaganap sa ating buhay, huwag nating isisi sa gobyerno. Huwag nating isisi sa ating magulang. We are responsible to every decision that we make in our lives. Tayo po ay magpakumbaba. Ang tanging solusyon para tayo ay makabangon ay magpakumbaba lamang at humingi ng tawad sa Diyos. Yun ang tanging solusyon sa ating pagbangon. Sige po, kausapin po natin si Lord. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. Lord, give me a right perspective. Lord, help me to become obedient. Help me, Lord, to become a teachable person. Lord, help me to have a discipline. Give me a good character, Lord. Help me to believe in your word and promises. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kung ang mga barriers na yan ay pinapayagan namin na manatili sa buhay namin, today, God, we allow you to break all those barriers para kami, Panginoon, ay makawala sa aming mga bilangguan. At mula ngayon, Lord, naniniwala kami na ang tagumpay ay darating sa amin. We are destined to succeed, O Lord. We are destined to succeed, not to fail, O God. Tayo manalangin, lagay natin ang ating kamay sa ating puso, bigkasin po ninyo ang panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga paalaala sa akin. Salamat po, pinakita mo sa akin kung ano dapat kong gawin upang ako ay maging matagumpay sa buhay na ito. Help me, Lord, to pursue good success. In Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng mga dumalo ngayon. Itatak mo po sa puso at isipan ng bawat isa sa amin na ang inyong mga salita, Panginoon, may apply namin sa aming mga buhay. At Lord, mag-manifest sa amin yung mga aral na amin pong narinig. Malakaran po namin ito. Yung mga dapat namin gawin ay magawa namin. At yung mga hindi namin dapat gawin ay hindi namin yun magawa. Magawa lamang namin ay yung kalooban. This is our prayer, Lord.
In Jesus' name, Amen. Amen. Alabakan natin si Lord.